hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. If I recall it correctly, last Alyansa press conference, nabanggit natin na we are against negative campaigning, walang siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Ang sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? Sige po. Well, tama si Tito Sen. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga, alam naman ho ninyo yun, you being the media, na I'm sure na nadyaryo din po lahat ng mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang pag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. At saka, dagdag lang, ano? At saka there is such thing as hindi naman naninira kung may pinupuri ka eh. Meron kang binabanggit na fact, tapos hindi nagagawa ng iba. Di ba? Hindi, for example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Di ba? Sinabi namin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. Di ba? Ganon. Pero, ang sinasabi namin, yung perspective na binubuhat ni Presidente yung mga kandidato. Ganon yun eh. Kaya lang, may tinatamaan. Dahil, pag meron kang inangat, may tatamaan kahit paano. Parang ganon lang yung perspective niya. Pero as I said, hindi siya kandidato. Sige po. Secretary Avalos din, Senator Pacquiao po. Ay, sorry. Okay. Well, let's look at it sa buong konteksto. Huwag muna yung isang parte lang. If I will recall it right, nagsimula ang ating Pangulo, pinupuri niya ang kakayahan ng bawat isa. 12 po kami at ang aming tema ay dalahan. Sinabi ng ating Pangulo, may mga re-electionist na senador, may mga congressman na magkakasama, may mga abogado, may mga kababaihan. Pinuri niya ng pinuri. At nung sinabi niya na wala man dito sa mga ito, sa China,
di man kami magiging ano ng China. Well, for me, hindi naman masama na sabihin mo yun. No? It's not negative. As if you're going to look at that, lahat naman talaga kami, we are for Philippine sovereignty. Hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. No, so I don't see anything wrong with that, no, sa pagkasabi ng ating Pangulo. Let's look at it, yung konteksto ng pagkabuo, no? Sana yun po ang tignan natin. Okay? Salamat po. Kung ako po, no, mahilig ako mag-analyze, no? And I'd like to stretch my imagination a bit further. Alam nyo, yung Pangulo, may access to sa lahat ng information. So I'd like to think na mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion do sa kanyang speech para magbigay ng pitch sa kanyang mga kandidato. No? I'm going to speculate. No? Posibleng may mga information na kung saan, medyo extreme ito. Huwag nyo itong, sabi ko nga, speculation ito. Baka naman merong mga seryosong threat, security threat, hindi lamang sa kanyang administration, kundi sa kanyang sariling buhay. Kaya minsan kasi pagka tayo nadadala ng emotion, na-express natin in a subliminal manner, no? Na isasama natin sa ating pananalita dito mismo sa press con, pwedeng nakakasagot tayo sa isang tanong na medyo lumalampas tayo sa tinatawag nating yung norms. Ano? So yun lang ang masasabi ko. As I mentioned earlier, and hindi naman tayo privy do sa mga posibleng dahilan o information na nakakalap ng Pangulo ng Pilipinas kasi unlimited, only yung kanyang information. Unlike us, no, laymen, and possibly yung mga tulad ni Senator Tol na naupo sa Senado at yung mga congressmen, hindi rin nila abot yung mga malalalim ng mga information na pwedeng pumasok sa ang information do sa kaalaman ng ating Pangulo. So yun lang masasabi ko. Kaya I'd like to stretch my understanding by analyzing kung bakit ganon ang tono ng kanyang speech. Yun lang po masasabi ko. Yes, Senator Pacquiao. Hindi naman siguro atake yun. Para sa akin, hindi naman siguro atake yung sinabi ni Presidente, kundi sinasabi lang niya yung background, lahat ng mga kandidato, yung line-up niya. And also, gusto ko lang sabihin sa lahat na yung mga kandidato na mahilig mang away o tumatakbo, mahilig mang atake, siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Kasi pinipersonal mo, at the end of the day, ang taong bayan naman pipili. Kami ay nandito tumatakbo, nagpepresenta ng aming advokasya para mapaganda natin ang pamumuhay ng bawat Pilipino, mapaganda natin ang Pilipinas. Yun ang trabaho namin, kaya kami tumatakbo para ipaalam sa inyo na ito yung plano namin na para sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi namin kailangan awayin yung kalaban namin o sino yung tumatakbo diyan, dahil hindi naman kami magkalaban, kundi nagrepresenta kami ng maganda naming programa para sa tao. At the end of the day, ang tao ang pipili. Ngayon, kung may mga tao na palaway, may mga kandidato na palaway, mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako, yan, maniwala kayo sa akin. Ang dahilan ng pagbagsak ng bansa natin, mula noon hanggang ngayon, dahil sa korupsyon, dahil sa kahirapan, dahil sa paghihirap ng mga Pilipino, at dahil sa korupsyon yan. Kaya, alamin natin, kami, na grupo, alyansa, ayaw namin na makipag-away o mag-atake ng ano. Naglatag kami ng aming plataforma para sa magandang kinabukasan para dito sa sinusulong nating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Juliet De Wall, tama nga yung sabi ni PRRD dati kay BBM, magaling lang siya mag-English kasi sa ibang bansa siya nag-aral pero wala talaga yan alam. Pahayag naman ni Bolda Hako, nakakatawa talaga ang pinagsasabi niya. Akala niya mananalo na lahat ang manok niya. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ayana Esperon. Mag-ingat ka sa binibitiwan mong salita. Baka di manalo mga kandidato mo at mapahiya ka lang lalo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.